Si Marco ay isang matagumpay na manager sa isang malaking kumpanya sa Makati. Para sa kanya, ang bawat segundo ay pera. Mabilis maglakad, mabilis magsalita, at laging nakatingin sa kanyang mamahaling relo. Ang kanyang kalendaryo ay puno ng mga meeting, deadline at business trips. Isang araw, tumawag ang kanyang tatay Karding mula sa probinsya. "Anak, uuwi ka ba sa linggo? Kaarawan ko sana. Magluluto ang nanay mo ng paborito mong ulam." Nanginginig na boses ng matanda sa kabilang linya. Napabuntong hininga si Marco habang tinitipa ang kanyang laptop. "Tay, alam niyo namang busy season ngayon. May launching kami ng bagong produkto. Padadalhan ko na lang kayo ng pera. Bumili kayo ng gusto ninyo. Happy birthday na lang po. Sige na, may tumatawag sa kabilang linya." Binaba niya ang telepono bago pa makasagot ang kanyang ama. Sa isip ni Marco, ginagawa niya ito para sa kanila. Gusto niyang bigyan ng magandang buhay ang mga magulang niya. Gusto niyang patunayan na malayo na ang narating ng anak ng isang simpleng relohero. Lumipas ang 6 na buwan. Hindi pa rin nakakauwi si Marco. Isang Martes ng hapon, habang nasa gitna ng mainit na board meeting, tumunog ang telepono ni Marco. Si nanay niya. Ibinaba niya ito. Tumawag ulit. Ibinaba niya ulit. Sa pangatlong tawag, napilitan siyang lumabas ng kwarto. "Ma, nasa meeting ako." "Wala na ang tatay mo, Marco." Humahagulgol na sagot ng kanyang ina. "Inatake siya sa puso kanina lang habang inaayos ang luma mong relo." Parang huminto ang mundo ni Marco. Ang ingay ng opisina ay biglang naging matinis na katahimikan. Dali-daling umuwi si Marco sa probinsya. Sa burol, nakita niya ang kanyang ama sa kabaong. Payapa ang mukha nito pero bakas ang katandaan na hindi niya napansin noong mga huling video call nila dahil nagmamadali siya. Pagkatapos ng libing, pumasok si Marco sa maliit na workshop ng kanyang tatay sa ilalim ng bahay. Puno ito ng mga spare parts, maliliit na tornilyo at amoy ng langis. Sa ibabaw ng mesa, may isang lumang relo. Ang kauna-unahang relo na niregalo ni Marco sa sarili na noong unang sweldo niya na nasira taon na ang nakalilipas. Sa ilalim ng relo, may nakasilip na isang maliit na papel. Sulat kamay ng kanyang tatay. Binasa ito ni Marco habang tumutulo ang luha. "Anak, eto na ang huling relo na aayusin ko. Sinubukan kong ayusin ito nung birthday ko. Umaasang baka kapag gumana na ito ay magkaroon ka na ng oras para umuwi. Pero nauunawaan ko. Ang orasan ay nagbibilang lang ng oras pero hindi nito kayang ibalik ang panahon. Ang gusto ko lang sana ay bago maubos ang baterya ng buhay ko ay makapiling ka. Hindi ko kailangan ng pera mo, anak. Ang kailangan ko ay ang oras mo. Tandaan mo, ang pera pwedeng kitain ulit. Pero ang oras na lumipas, kahit anong yaman mo, hindi mo na mabibili." Napatingin si Marco sa relo. Umaandar na ito. Tik-tak, tik-tak. Bawat tik ay parang martilyong pumupukpok sa puso niya. Naayos ng tatay niya ang relo pero hindi na maayos ni Marco ang pagkakataong nasayang niya. Ang oras na ibinigay ng tatay niya para ayusin ang gamit ni Marco ay ang huling oras na sana'y ginugol nila ng magkasama. Bumalik si Marco sa Maynila, pero nagbago na siya. Hindi na siya nagmamadali. Tuwing 5:00 umuuwi siya para tawagan ng nanay niya o kaya ay umuwi sa probinsya tuwing Biyernes. Suot niya ang lumang relo na inayos ng ama. Isang paalala na ang pinakamahalagang yaman sa mundo ay hindi pera, kundi oras at pagmamahal. Aral ng kwento. Sa ating paghahangad ng magandang kinabukasan, madalas nating nakakalimutan ang kasalukuyan. Ang trabaho at pera ay mahalaga, ngunit hindi ito makakatumbas sa halaga ng oras na inilalaan natin sa ating mga mahal sa buhay. Habang nandyan pa sila, bigyan sila ng oras dahil sa huli, hindi ang yaman natin ang maaalala nila, kundi
ang presensya natin.